Yung lecture 13 ng ES 11 ay tungkol sa frames. Sa problem na to, meron kang given na frame. Tapos, determine lang daw yung points, o yung reactions sa points D, C, at D. So, paano sisimulan yung frames? Para lang siyang series of rigid body equilibrium. So, naalala nyo yung lesson 2 ata yun? Lesson 2 ng ES 11 kung saan meron kang body tapos kailangan mong i-balance yung forces. Kunyari, meron kang body dyan tapos may force ka dito, may force ka dito, tapos may ganyan. Kailangan i-balance mo. Ganun din yung sa frames pero maraming members nga lang. So, ilang beses mong i-apply yung rigid body equilibrium. So, paano sisimulan yung frames? So, check mo muna kung pwede bang isolve yung reactions. So, kaya bang isolve? Meron kang pin, meron kang roller, ibig sabihin, simply supported siya at statically determinate. So, pwedeng isolve. Kasi meron kang at most 3 support reactions. So, paano makuha yung support reactions sa A at F? Pwede kang mag-summation of forces at summation of moments. So, summation of forces, meron kang A plus F is equal to 10. Summation of moments naman, meron kang siguro summation of moments dito sa A, meron kang F times 3.8 na positive minus 10 times 3.8 plus 0.3 dahil sa radius nga ng circle na to is equal to 0. Pagka yan, 2 equations, 2 unknowns lang yan, ang makukuha nyong sagot sa A at F ay yung A mo magiging 0.79 na negative, tapos yung F mo magiging 10.79. Tapos, ang ibig sabihin ng negative 0.79 ay yung reaction dito sa A ay opposite sa kung anong inassume natin. So, papaba pala yung reaction ng pin sa member ABC. Ngayon naman, after makuha yung reactions, try natin kunin yung ilang unknown na distances pa. Kunyari, hindi naman natin alam to. Try natin alamin kung ano yung distance BD para makatulong sa equilibrium equations natin later on. So, paano kunin yung distance BD? Similar triangles lang. So, consider nyo yung triangle na to at yung triangle na to. So, pag-equate lang ng same sides ng triangle. So, ang mangyayari, 2.9 over BD is equal to 2.9 plus 2.1 over 3.8. 2.9 plus 2.1 over 3.8. Pag sinolve nyo yan, ang makukuha nyo ay yung BD magiging equal sa 2.204 at yung DE naman, DE equal sa 1.976 or 1.596 pala. 1.596 kasi yun ay nakuha sa 3.8 minus 2.204 equals sa 1.596. So, pagkatapos nyan, gagawin natin is i-consider lang lahat ng body sa frames. So, ilan ba yung mga body sa frame? Meron kang ito, at yung disc na yan. So, consider ulit natin yung member ABC, member CDF na slant, member BDE, at yung disc E. Ngayon, yung sa labelan nyo na lang muna. So, ito ay F, ito ay D, ito ay C,
ito ay B, ito ay T, E, tapos ito yung pulley E. Tapos naman, yung mga list nyo na rin or indicate nyo na rin kung ano ba yung mga known na natin na forces. So, sa una, na-solve natin yung reactions ng E at F. Pwede natin isulat yun dito. So, yung sa A, nakakuha tayo ng value na 0.79 na pababa. Next naman sa F, nakakuha tayo ng value na 10.79 na pataas. Next, meron pa ba tayong alam na values? Meron kang alam na value sa pulley E na meron kang 10 na 10 kilonewtons na pababa. Tapos, sa pulley E naman din, meron kang, syempre, sa pulley E, meron kang tension na tali here at here. Ibig sabihin, dahil nga nag-iisang tali lang sila, yung tension din dito ay 10. Tapos, ang support reactions sa disc na to, dahil nga mukha siyang pin, ay pang pin din. So, meron kang EX tsaka EY na pagka isosolve nyo using equilibrium equations din, summation of forces along X, meron kang ito at ito, 10 din yung makukuha yung force dito. Tapos, summation of forces along Y, meron kang 10 pababa, 10 din dapat yung paakyat. Ngayon, dahil nga nakuha nyo na yung 10 at 10 dito, pwede nyo niyang malaman na yung forces sa pin E na to ay equal and opposite dito sa forces dito. Kasi pagka nagta-transfer ka between members, ang magiging resulting na forces dito ay equal and opposite. So, 10 na pa-right, 10 na pataas. Pagka ililipat mo sa kabilang member, meron kang 10 na pababa at 10 na pa-left. Ngayon naman, dahil nga may 10 ka rin na force dito, magkakaroon or pwede mo ring ma-lista na dahil nga nakadikit yung rope na yon sa member CDF, pwede mo ring masabi na meron kang 10 na tension dito. So, bukod pa siya sa reactions sa D. So, next, meron pa ba tayong malalaman na forces? Mukhang wala na. So, pwede natin i-label yung mga assumed directions ng unknown forces natin. So, start tayo sa B. Hindi pa natin alam yung magnitude ng B. So, assume na lang tayo ng positive orientation. Next naman, sa C, hindi rin natin alam yung C. So, assume tayo ng positive orientation. Dito rin yung C, dahil nga lumipat na tayo ng member, magiging negative na yung orientation niya. Yung D naman, so assume tayo ng positive orientation. Sa F, yun na yun. No na kasi yung F. Next, yung B, dahil nga meron na tayong B dito, pag ilipat natin, negative na yung kanyang orientation. Next naman sa D, meron na tayong D dito, pag ilipat natin, negative na rin yung kanyang orientation. So, next, meron ka tuloy na 4 na members na gusto mong gawa ng equilibrium equations para mahanap yung mga unknown reactions nila. So, saan tayo pwede mag-start? Pwede tayo mag-start siguro dito sa member na to. So, ang gist ng gagawin natin is maglilipatan-lipatan tayo ng members para mahanap yung mga known. Tapos, kunyari, may nahanap tayo na known na force dito, pwede nating ilipat, pwede nating gamitin din yung value na yun sa same coordinate para mag-alaman. So, parang sudoku lang to. So, lilipat-lipat kayo para malaman yung mga forces. So, kung malabo pa yun sa inyo, try nating simulan. So, start tayo sa member ABC. Sa member ABC, pwede kang mag-sum ng moments dito para makuha yung CX. So, summation ng moment along B, meron kang CX times, anong distance niya? 2.9. 2.9 kasi ito ay 2.1. CX times 2.9, wala nang iba. So, equals 0. Makukuha nyo, CX equals 0. So, ang ibig sabihin, wala lang pala itong force na to.
Dahil nga nalaman nyo na wala lang yung force na yan, pwede nyo nang pwede nyo nang ilipat din yung gamitin yung value na 0 sa next member. Ibig sabihin, malaman nyo na 0 din pala yung value na to. Tapos nun, magsasum tayo ng forces along x, makakuha ka ng cx plus bx equals 0. Dahil nga, 0 na yung cx, makakuha natin na yung bx din equals sa 0. So, 0 na to, at dahil meron kang b din dito, malalaman nyo na 0 din yung value ng bx. Next naman, pwede ba tayong kumuha pa ng equation dito? Try natin na in terms of c at b lang. So, b plus c is equal to 0.79. So, yun na muna yung equation natin for that. Iwan lang muna natin yan dyan. Next, siguro transfer tayo dito sa member na to, BDE. So, ano yung mga pwede nating forces na makuha? Pwede nating makuha yung siguro force B by summation ng moment along D. So, summation ng moment lang along D, meron kang B times, ano yung distance niya? Yung distance niya ay 3.8 or hindi 3.8. Ito ay 2.204. 2.204 na solve natin yan kanina. Tapos yung distance DE naman 1.596. 1.596. So, summation of moments along D, meron kang D times 2.204 na positive minus E times 1.596. Pag sinolve nyo yan, ang makukuha nyo na, or yung E kasi, yung E mo, alam na natin yung magnitude niya na 10. So, B times 2.204 minus 10 times 1.596 equals 0. Makukuha nyo na BY equals sa 7.24 kilonewtons na pababa. So, tama, pababa nga. Positive 7.24. So, dahil nga nalaman nyo na ang value ng B ay 7.24, pwede nyo nang magamit yung value na to para i-transfer siya dito. So, ang BY, nakuha natin as 7.24. Pwede na nating i-solve ito. So, 7.24 plus C is equal to 0.79. Ang makukuha nating value ng C equal sa negative 6.45 kilonewtons. 45 kilonewtons. Ibig sabihin pala, ang direction ng C ay pababa na 6.45. Next, meron na tayong D. Alam na natin yung B. Alam na natin yung C. Yung D na lang yung kulang. So, paano makuha yung D? Simple lang. So, yung dy sa member na to, pwede mong kunin gamit ang summation of forces along y. So, summation of forces along y tayo. Meron tayong dy minus 7.24 minus ey na kuha na natin na 10 is equal to 0. So, dy minus 7.24 minus 10 is equal to 0. Ang makukuha nyong negative dy pala to. So, ang makukuha nyong dy ay negative 17.24 kilonewtons. Ibig sabihin, ang direction pala ng D ay pataas na 17.24. Next naman, makukuha nyo rin yung dx dito. Kasi summation of forces along x lang siya. So, negative dx minus 10 is equal to 0. Dx is equal to negative 10. Ibig sabihin, mali lang yung una nating assumed direction. Ang direction pala ng dx ay ito at ang magnitude niya ay 10. Dx is equal to 10 na pareho. So, paano ito i-indicate in answer form since nakuha na nga natin lahat, yung B, C, at D? Pwede nating lista na lang. So, yung B, nakuha natin as 7.24 kilonewtons.
C ay 6.45 kilonewtons at yung D equal sa yung yung hypotenuse ng dx at dy. So, square root lang siya ng 10 squared plus 17.24 squared. So, 19.93 kilonewtons. Pwede nyo nang i-stop yung solution nyo dyan kasi pwede nyo sabihin na yung directions nila depende sa member. So, dito yung direction ng B ay pataas, pero sa member naman na to, ang direction ng B pababa. Basta i-drawing nyo lang yung direction, tapos sulat nyo yung magnitude, okay na yung pag-solve nyo ng frames.